Nawalan ng kapit ang likurang gulong. Umikot ang kotse, bumangga at sumalpok ng malakas sa concrete barrier. Ilang sandali, umakyat palabas si Nelson Piquet Jr. mula sa wasak na sasakyan at buti na lang, buhay siya. Pero habang pumapasok ang safety car at pinapanood ng ibang F1 teams ang replay ng nasabing aksidente, parang may something weird. May bagay na hindi nagtutugma. Nangyari ang crash sa turn 17 ng kauna-unahang Singapore Grand Prix noong 2008. Napaka-crucial ng moment na to sa season. Sobrang dikit ng laban sa World Championship ni na Felipe Massa ng Ferrari at Lewis Hamilton ng McLaren. Isa sa pinaka-intense title battles sa kasaysayan ng F1. Pero nang bumangga ang Renault ni Piquet Jr., may isang weird rule noong 2008. Kapag nasa track ang safety car, sarado ang pit lane. At para sa Ferrari, worst timing possible. Nakalid si Massa sa karera, pero kailangan na niyang mag-refuel. At kung mapipilitan siyang mag-emergency pit stop habang sarado ang pits, may napakalaking time penalty siya. Hindi makapaniwala ang race engineer ng Ferrari na si Rob Smedley. Una sa lahat, hindi naman mahirap ang turn 17. Pangalawa, walang cranes or access roads malapit doon. Ibig sabihin, matagal lilinisin ang wreckage. Nang sa wakas ay binuksan ulit ang pit lane, halos buong grid sabay-sabay pumasok. Nagkagulo. Habang minamadali ng Ferrari ang pit stop ni Massa, binigyan siya ng go signal ng masyadong maaga kahit nakakabit pa ang fuel hose. Oh no! That's a big mistake. Massa's gone. He's taken the hose with him as well. Napunit ang hose. At dahil sa unsafe release, may penalty si Massa. Pagbalik niya sa track, last place na siya. Ferrari are punching the tires in frustration. Habang nagre-recover ang Ferrari mula sa disaster, binalikan ulit ni Rob Smedley ang crash. Mas pinag-aralan niya ang public telemetry data ng kotse ni Piquet Jr. At lalo itong naging kahina-hinala. Sa eksaktong moment na nawalan ng control si Piquet, ipinakita ng data na bigla niyang inapakan ang throttle. Umikot ang likurang gulong at diretso siyang bumangga sa pader na para bagang sinadya. Pero bakit naman niya ito gagawin? Doon napunta ang tingin at pansin ni Smedley sa kakampi niyang si Fernando Alonso at doon nagsimulang mag-click ang lahat. Sa puntong iyon ng karera, nasa unahan na si Alonso at ang nakakagulat, nag-refuel siya ng sobrang aga, lap 12. 2 laps lang bago ang crash. Ano naman ang ibig sabihin nito? Hindi na niya kailangang mag-pit habang may safety car. At dahil sa timing ng aksidente, umangat siya sa napakaraming posisyon. Tumawid si Alonso sa finish line at nakuha ang unang panalo ng Renault sa halos 2 taon. Samantala, si Massa, 13th place, 0 points. Nag-raise ng concern ang Ferrari at si Massa sa F1 officials tungkol sa crash. Pero habang tumatakbo ang season, walang nangyari. At sa huling karera ng season, sa Brazil, home country ni Massa, natalo siya sa World Championship kay Lewis Hamilton by 1 heartbreaking point. Pero bakit nga ba ginawa ito ng Renault? At paano tuluyang lumabas ang katotohanan? Well, pag-uusapan natin yan sa ibang video. Kung gusto mo pa ng magayto pang intense story, i-follow mo na ako. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.